Isa sa mga pinakamalupit na emperador sa sinaunang kasaysayan ng Roma ay isang lalaking nagngangalang Commodus. Kilala siya ngayon bilang kontrabida sa Gladiator, pero ayon sa kasaysayan, mas malala raw ang totoong Komodo. Sa totoong buhay, hindi namatay si Komodo sa laban ng Gladiator. Nilason siya ng kasintahan at sinakal sa paliguan matapos maghapunan ng baka. Maaring isang ulam na baka na may matamis-asim na sarsa mula sa sinaunang Romanong cookbook na Apicius. Ang Emperador Komodo ay palaging target ng mga tangkang pagpatay. Halos taon-taon may gustong pumatay sa taong ito. Sa huli, ang dalawang malapit niyang tagapayo at ang kanyang kabit ang sumira sa kanya. Sa huling araw ng taon sa gabi, habang abala ang mga tao sa pista, binigyan siya ni Marisia ng lason sa karne ng baka. Pagkatapos, pinadala nila si Narciso, isang atleta, para sakali siya habang naliligo. Lumalabas na hindi sapat ang lason, kaya kinailangan pa siyang sakalin. Ngayon, mag-iingat ako at hindi maglalagay ng kahit anong lason sa putahe na gagawin ko na nagmula sa sinaunang Romanong cookbook na iniuugnay kay Apicius. Recipe ng sarsa para sa mangkok ng karne: paminta, lovage, perehil, sibuyas, inihaw na almendras, datiles, pulot, suka, garum, defrutum, mantika. Tulad ng ibang sinaunang recipe, listahan lang ng sangkap ito, hindi totoong recipe. Walang sukat at paliwanag kung paano gamitin ang mga sangkap, kaya 5 tao man ang gumawa ng puteng ito, magkaiba pa rin ang kalalabasan. Para sa bersyon na gagawin ko, ang kakailanganin mo ay 2 libra o 900 gramo ng karne ng baka para sa nilaga, 2 kutsara ng olive oil, 1 sibuyas, 2 kutsara ng pulot, kalahating tasa o 100 at 20 mililitro ng red wine vinegar, 2 kutsarita ng garum o ibang fish sauce, 2 kutsara ng defrutum o mosto cotto. Maglalagay ako ng mga link sa description kung saan pwedeng bumili ng garum at defrutum online. Ang garum ay fermented fish sauce at ang likwamen ay ang gintong likido nito. At ang defrutum ay grape must na pinakuluan hanggang sa maging syrup at ito ay napakasarap. Pagkatapos, lagay ang 1 kutsarita, paminta 1 kutsara, buton ng lovage 1 kalahating tasa binalatang almendras, 2 datiles at konting perehil pang garnish. Kaya magsimula sa paghiwa ng mga sibuyas ng pahaba at pagkatapos ay painitin ang olive oil sa isang kaserola at idagdag ang mga sibuyas. Ihalo ang mga ito sa mainit na mantika at pagkatapos ay hayaang maluto ng 3 o 4 na minuto, sapat lang para magkulay ang mga ito. Pagkatapos, maari mo nang idagdag ang baka at gusto mong hayaang maluto ang baka sa lahat ng gilid, igalaw-galaw ito ng ilang minuto. Dito mo talaga makukuha ang pagkakataon na magkulay ang karne. Habang niluluto, lalabas ang maraming katas. Idagdag ang red wine vinegar at kayurin ang ilalim ng kaldero para matanggal ang dumikit na piraso. At kapag nagsimula na itong kumulo, maaari mo nang idagdag ang garum, ang defrutum at ang pulot. Ang kombinasyon ng matamis na pulot at defrutum, dagdag pa ang asim mula sa suka at ang malinamnam na umami ng garum ay tunay na nagpapakita ng klasikong lasa ng sinaunang Romanong pagkain. Madalas itong lumalabas. Dahil walang tiyak na dami ng bawat sangkap, maaari mong baguhin ang sukat ng mga ito. Maaari mong dagdagan o bawasan ang sangkap para bumagay sa panlasa mo. Paghaluin lahat ng sangkap, takpan ng kaldero at hinaan ng apoy. Pakuluin ng 1 hanggang 3 oras. Nakadepende ito sa hiwa ng karne na gamit mo dahil gusto mong siguraduhin na luto at malambot ito pagkatapos pakuluan. Ngayon, maaaring hindi mo na kailangan magdagdag pa ng likido sa kaldero pero kailangan mo pa ring tingnan paminsan-minsan. At kung talagang kailangan pa ng likido, magdadagdag ka kasi, kung hindi, masusunog ito. Magdagdag ka lang ng kaunti pa, pwedeng tubig, alak o suka. Nasa iyo na kung ano ang gusto mong idagdag. Habang niluluto ang karne, simula nang ihanda ang tuyong sangkap sa pagdurog ng paminta gamit ang almires, sakay dagdag at durugin din ang buto ng lovage hanggang maging pulbos. Pagkatapos, i-toast ang mga almendras sa isang tuyong kawali. Huwag mo silang hayaang masunog. I-toast mo lang hanggang maging mabanggo at maganda ang kulay. Tapos, idagdag mo ito sa almires at durugin kasama ng paminta at lovage. Pagkatapos, tanggalin ang buto ng mga datiles at tadtarin ito ng maliliit na piraso, tapos idagdag sa almires at durugin din hanggat kaya mo kasama ng iba pang mga sangkap. Kapag malapit nang maluto ang karne, maaari mo nang idagdag lahat ng laman ng almires at haluin ito sa salsa. Makakatulong ito para lumapot ang salsa. At pagkatapos, kailangan na lang ito ng mga 10 minuto pang pagluluto at pagkatapos ay handa na ito.
At sa loob ng 10 minutong yon, gusto kong ipaalam mo sa akin sa mga komento. Anong iba pang sinaunang Romanong emperador o mga pinuno sa pangkalahatan ang gusto mong gawan ko ng video? Habang bumabalik ako at tinitingnan si Emperador Comodo at tinutukoy kung siya nga ba, sa mga salita ng Chicago, ay nararapat lang. Mabilis na paalala para sa bawat video tungkol sa sinaunang Romanong emperador. Ang alam natin tungkol kay Emperador Comodo ay galing sa kakaunting sinaunang sanggunian na pawang may kinikilingan laban sa kanya. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na mali sila sa karamihan ng bahagi. Maaring hindi lang siya naintindihan, pero malamang hindi ganoon. Pero isang panig lang ng kwento ang nakukuha natin dahil gaya ng lagi kong sinasabi, hindi ang mga nagwagi ang sumusulat ng kasaysayan. Ang kasaysayan ay sinusulat ng mga taong nagsusulat ng mga bagay-bagay. Ipinanganak si Comodo noong taong 161 ika-31 ng Agosto na siya ring petsa ng kapanganakan ni Emperador Caligula. Baka nakatadha na talagang ganoon si Comodo dahil may mali raw sa petsa ng kapanganakan. Kung ang birthday mo ay August 31, mabait kang tao at hindi masamang Romanong emperador. Espesyal ang kapanganakan ni Comodo dahil siya ang unang Romanong emperador na ipinanganak sa loob ng palasyo o Porphyrogenitus. Ibig sabihin nito, noong ipinanganak siya, emperador na ang kanyang ama. Isa talaga siyang tunay na sinaunang Romanong Nepo baby. Dahil ang mas karaniwang ginagawa noon ay pinipili ng emperador ang kanyang tagapagmana at inaampon nito bilang anak. Pero hindi ito palaging ang sarili niyang anak. Nangyayari rin ito, pero mas madalang ito bago si Marcus Aurelius na ama ni Comodo. Nagpasya si Marcus Aurelius na ang dalawang anak niyang lalaki ang susunod sa kanya. Dati silang magsasamang mamumuno pero namatay ang bunsong kapatid kaya si Comodo lang ang tagapagmana. Ngayon, ayon kay Cassius Dio, nakapanahon ni Comodo, wala raw sa pagkabata nito ang magpapahiwatig kay Marcus Aurelius kung ano ang magiging ugali ng kanyang anak paglaki nito. Ayon sa isang huling sanggunian na dihaanong mapagkakatiwalaan, masama na raw si Comodo kahit bata pa siya. Sa ika-12 taon ng kanyang buhay, nang nangyaring masyadong malamig ang inihandang paliguan para sa kanya, iniutos niya na ihulog ang tagapagpaligo sa pugon. Pero hindi naman talaga itinapon sa pugon ang kawawang lalaki. Naghagis lang sila ng balat ng tupa at sinabi kay Batang Comodo na iyon ang amoy ng nasusunog na tagapagpaligo. Nangyari ba talaga ito? Malamang hindi. Hindi ito naisulat hanggang 2 siglo matapos mamatay si Comodo. Pero ipinapakita nito kung ano ang naging alaala niya sa mga sumunod na Romano. Noong 16 na taong gulang si Comodo, ginawa siyang co-emperor ng kanyang ama at sinamahan ito sa maraming kampanya ng Marcomannic Wars laban sa iba't ibang tribong Germanic. Sa isang kampanya sa Ilog Danube noong 180 namatay si Marcus Aurelius, huling sa 5 mabubuting emperador at iniwan si Comodo bilang nag-iisang emperador ng Roma. Umatagal ng halos 14 na taon ang mga digmaan sa pamumuno ni Marcus Aurelius at ayaw ni Comodo na ilaan ang kanyang emperador sa digmaan. Kaya mabilis niyang sinuway ang ginagawa ng kanyang ama at nagpatibay ng kasunduan sa mga tribong Germanic para makabalik siya agad sa Roma. Dahil kinamumuhian niya ang anumang pagod at hinahangad niya ang maginhawang buhay sa lungsod. At sino ba ang masisisi sa kanya? Sa totoo lang, ang kanyang pamumuno ay naging panahon ng relatibong kapayapaan. May ilang digmaan, pero hindi tulad ng mga nauna sa kanya at hindi rin tulad ng mga susunod pa pagkatapos niya. Ngayon, maraming mga historiador ang nagsasabi na kung itinuloy pa niya ng kaunti ang digmaan, baka nagkaroon ng mas matagal na kapayapaan. Pero, sino ba ang nakakaalam? Sa simula, minana ni Comodo ang maraming tagapayo ng kanyang ama na nagtangkang hubugin siya bilang uri ng emperador na kadaya ni Marcus Aurelius. Pero si Comodo ay hindi kagaya ng kanyang ama. Di tulad din na Marcus Aurelius at mga naunang emperador gaya ni Trajan at Hadrian, walang tunay na kagustuhang mamuno sa Roma si Comodo. Gusto niyang maging emperador pero ayaw niyang gampanan ang tunay na tungkulin nito. Kaya sa halip, nag-anat siya ng mga paborito niya. Karamihan ay mga dating sundalo o mga pinalayang alipin upang sila ang mamuno sa Roma para sa kanya. At ang mga taong ito na hindi kabilang sa uring senatorial ay hindi ganoon katapat sa Senado at sa mismong Roma kumpara sa katapatan nila kay Comodo at ganoon ang gusto ni Comodo.
Sa ganitong paraan, sila ang gagawa ng mga nakakabagot na gawain sa pamumuno habang siya ay maglalaan ng oras sa pagdiriwang, paglalaro at madalas na paliligo. Bukod pa rito, mukhang wala rin siyang respeto sa Senado, hindi tulad ng kanyang ama. At dahil sa lahat ng ito, talagang hindi siya nagustuhan ng Senado. Dahil dito, nagsanipuwersa si Tiberio Claudio Pompeiano, dating tagapayo ng ama ni Comodo at ang nakatatandang kapatid niyang si Lucila para subukang ipapatay si Comodo. Ginawa nila ito sa pag-udyok sa dalawang kasintahan ni Lucila na gawin ng trabaho. At sana ay nagtagumpay sila kung hindi lang nagkaroon ng James Bond villain moment ang isa sa mga mamamatay tao at nagmonologo pa tungkol sa gagawin niya bago niya talaga isagawa ang krimen. Habang papasok si Comodo sa teatro, biglang lumapit ang lalaking may espada at nagsabi, "Tingnan mo, ito ang ipinadala sa iyo ng Senado." Habang sinasabi niya ang linyang iyon, nagtiyak kong ininsayo niya buong gabi, nakatalikod na si Comodo, tumakbo palayo at sinunggaban ng mga gwardiya ang mamamatay tao. Parehong pinatay ang dalawang mamamatay tao. Si Pompeiano, dahil sikat siya, pinayagang magretiro sa pampublikong buhay imbes na ipapatay. Pinadala niya ang kapatid niyang babae sa Capri at ipinapatay pagkalipas ng 1 taon, na iba sa pelikulang Gladiator kung saan nabuhay pa siya hanggang sa sequel. Ngunit ayon sa mga sinaunang sanggunian, ang unang tangkang asasinasyon kay Comodo ang nagbago sa kanya. Mula sa pagiging masamang emperador tungo sa pagiging mapaniil, malupit at paranoid na pinuno. Sobrang paranoid siya na mapatay, kaya madalas siyang nasa labas ng Roma, sa iba pang palasyo, iniiwan ng karamihan ng araw-araw na gawain sa kanyang paborito, ang tagapamahala ng silid na siya rin ang nag-angat. At kapag may lumitaw na issue na nangangailangan ng atensyon ni Comodo, kadalasan ay nauuwi lang ito sa pagpapapatay niya ng mga tao. Gaya ng sabi ni Casio Diyos, magiging nakakainip ang salaysay ko kung idedetalye ko pa lahat ng taong pinapatay ni Comodo. Sabi niya, marami ang pinapatay dahil sa maling paratang o dahil lang sa pagiging paranoid ni Comodo na tama lang naman gaya ng sinabi ko. Pero marami rin sa kanila ang pinatay dahil mayaman sila. Kung kabilang sila sa uring senatorial at pinatay niya sila dahil sa pagtataksil, makukuha niya lahat ng yaman nila. Kailangan niya ang yaman dahil mahilig siya sa marangyang buhay. Namuhay si Comodo na nakatira sa palasyo, palaging may kasamang mga piging at paliligo kasama ang 300 na mga kabit na pinili dahil sa kanilang kagandahan. Ginastos niya ang karamihan ng kanyang nakaw na yaman sa mga paliguan na iyon. Sinasabing nagtayo siya ng isang napakalaking paliguan sa Roma na tinawag na Paliguan ni Comodo at madalas siya naglalaan ng oras doon. Ayon sa sanggunian noong ika-4 na siglo, naliligo siya ng 7-8 beses kada araw at kumakain habang naliligo. Ngayon, ang sangguniang iyon, ang Historia Augusta, ay hindi gaanong mapagkakatiwalaan. Talagang malaya itong binabago ang mga katotohanan. Pero kahit kalahati lang ang tama, marami pa ring oras at pera ang ginugugol sa paliligo. At dahil sa sobrang tagal ng kaliligo ni Commodus, nagkaroon ng pagkakataon ang mga katiwala niya na kontrolin ng pamahalaan na madalas ay nauwi sa sakuna. Ang pinakakilalang katiwala niya ay si Cleander, isang pinalayang alipin na pumatay sa dating katiwala. Nagbebenta siya ng mga upuan sa Senado at pampublikong posisyon sa pinakamataas na nag-aalok kahit wala namang totoong posisyon na pwedeng ibenta sa ngalan ng emperador. Noong taong 100 at 9, ibinenta niya ang posisyon ng konsul ng 25 beses. Kaya nagkaroon ng 25 konsul sa loob ng 1 taon. Ito na ang pinakamarami sa libong taong kasaysayan ng posisyon. Pero marahil ang pinakamasama kay Cleander ay noong sinadya niya magdulot ng matinding kakulangan ng butil sa Roma. Ngayon, kino-question ang direktang papel niya, pero siya pa rin ang sinisi sa lahat. Sa madaling salita, ang nangyari ay siya at isang lalaking nagngangalang Papirius Dionysius ang nagkumpiska ng lahat ng butil na nagdulot ng pagugutom sa mga tao. Ang layunin ay hayaang lumalamuna ang sitwasyon para pagkatapos ay may labas niya ang lahat ng butil, ipamahagi ito at magmukhang bayani sa mga tao. Pero sa kasamaang palad para sa kanya, bago pa mangyari yon, nadalsa ang mga tao at hinarang siya sa labas ng Circus Maximus, gusto siyang patayin. Kaya tumakbo siya kay Comodo para humingi ng tulong. Pero kumbinsido si Marcia, ang kasintahan ni Comodo, na hindi, dapat mga lang siyang patayin. Kaya pinugutan niya ito ng ulo, asama ang mga anak nito, mga kaibigan, at marami pang ibang mataas na opisyal sa gobyerno.
Ngayon na wala na si Clender, panahon na para si Komodo naman ang tumayo at talagang gampanan ang tungkulin bilang emperador. At meron pa rin siyang mga paborito tulad ni Marcia, ang kanyang kalaguyo. Pero talagang siya na ang namuno at kumuha ng kontrol at hindi ito naging maganda ang resulta. Kasi bago pa yon, inaalis siya. Kaya hindi talaga kailangang harapin ng mga tao si Commodus bilang isang tao. Palagi siyang abala sa pagpaparty, pag-inom at paliligo. At kapag nasa Roma siya at nagpapakilala, kadalasan ay para magdaos ng malalaking pista o palaro. Kaya naman minahal talaga siya ng mga tao. Pero ngayon, dahil nandun siya at nakikilahok, nakita ng mga tao kung gaano siya ka-psychopathic na megalomaniac ayon sa mga sinaunang sanggunian. Si Komodo, matapos magpahinga mula sa kanyang libangan, ay nagsimulang pumatay ng mga kilalang tao. Hindi nagtagal matapos itong mangyari, nagkaroon ng sunod-sunod na mga kalamidad sa Roma, kabilang ang isang matinding bagyo ng kulog at isang lindol na nangyari ng sabay. At isa sa dalawang iyon ang naging sanhi ng sunog na tumupok sa malaking bahagi ng lungsod, kabilang ang ilang mga templo, at nakita ito ng mga tao bilang parusa sa mga ginagawa ni Komodo. Kaya naman unti-unting bumaba ang kasikatan niya sa halos lahat, lalo na sa mga nasa mataas na antas ng lipunan. Kaya habang bumababa ang kasikatan niya, hindi kababa ang loob ang naging tugon niya, kundi sinabi pa niya sa mga tao na siya raw ay anak ni Jupiter dahil siya ang muling pagkabuhay ni Hercules. At pinilit pa niyang gawing Diyos siya ng Senado habang siya ay nabubuhay pa. Pinagiba niya ang mga estatwa na daang taon nang nakatayo at pinalitan ng mga bago na suot niya ang pamalo at balat ng leon ni Hercules. At ayon pa kay Herodian, naglalakad-lakad siya na suot ang balat ng leon at hawak ang pamalo. Kasabay nito, nagsusuot siya ng lilang balabal na may burdang ginto kaya naging tampulan ng tukso. Pinagsama niya sa damit ang kahinaan ng babae at lakas ng Superman. Lalong lumala ang kanyang megalomania na maging obsessed siya sa paglalagay ng kanyang pangalan sa lahat ng bagay. Iba't ibang gusali, mga gusali ng gobyerno, pribadong gusali, iba't ibang institusyon, pati ang militar, pati na rin ang mismong Roma. Pagkatapos ng mga sunog, muling itinayo nila ang malaking bahagi ng lungsod at muling itinatag ito bilang Colonia Commodiana o ang kolonya ni Komodo. At ang mga Romano ay tatawaging Komodiano na. Pinalitan niya ang mga buwan ng taon ng mga pangalan mula sa sarili, mga titulo at kaugnay kay Hercules na iginawad sa kanya. Dito rin nagsimulang lumitaw ang kanyang pagkahumaling sa mga laban ng mga gladiator. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko siyang napiling emperador sa gladiator. Dahil sa totoong buhay, sumali talaga siya sa mga laban ng gladiator, kahit hindi ito laging patas. Minsan, tinipon niya ang mga lalaking naputulan ng paa sa lungsod dahil sa sakit o aksidente. Matapos itali ang tuhod nila at bigyan ng esponghang pamalo, pinatay sila ni Komodo na kunwaring laban sa mga higante. Kapag lumalaban siya sa ibang gladiator, totoong sandata ang gamit niya, samantalang kahoy lang ang sa iba. Bagaman aktwal na naroon si Cassiodius sa ilang laban, sabi niya mas patas ang mga ito at nananalo lang siya dahil walang gustong umatake sa kanya. Pero isa sa mga paborito niyang laro na salian sa arena ay hindi laban ng mga gladiator, kundi laban sa mga hayop. Mahilig siyang lumaban sa mababangis na hayop gaya ng oso, leon, elepante, tigre at hipopotamo. Pero mula lang siya nangangaso sa plataporma kaya hindi siya tunay na nasa panganib. Mukhang minsan kahit isang beses nasa lupa siya nang mapatay ang isang ostrich. Dahil pagkatapos niyang gawin yon, lumapit siya kung saan nakaupo ang lahat ng mga senador, hawak ang ulo sa kanyang kaliwang kamay at sa kanyang kanang kamay itinaas niya ang kanyang duguang espada. Kahit hindi siya nagsalita, ngumiti siya at tumango, parang sinasabi na ganun din ang gagawin niya sa amin. Dahil nakapatay na siya ng ilang senador noon, seryoso ang kanyang banta. Pero ayon kay Cassius Dio na isang senador noon, hindi talaga takot ang naging reaksyon nila sa kanya sa sitwasyong ito. Mas gusto pa nilang matawa dahil nakakatawa siya. Pero kung tatawa sila, maaari silang mapatay. Sobrang hindi siya kumpiyansa sa sarili at hindi mo siya dapat pagtawanan, baka mapugutan ka ng ulo. Kaya sinabi niya na inutusan niya ang mga kapwa senador niya na ngumata ng dahon ng laurel mula sa kanilang mga korona dahil makakatulong yon na pigilan silang matawa o kahit papaano ay maitago na palihim silang natatawa.
Ngayon, sa panahong ito, karamihan ng tao ay laban na kay Commodus, lalo na dahil sa bawat laban ng gladiator na sinalihan niya, sinisingil niya ang lungsod ng 1,000,000 sesterti ayon sa ilang mga sanggunian na napakalaking halaga para lang sa isang pagdalo. At kaya ang tanging mga tao na talagang sumusuporta pa rin sa kanya ay yung mga tao nakikinabang sa lahat ng katiwaliang ito. Kasama sa kanila si Marcia, Kabit, si Letus, Prefect at si Eclectus, katiwala ng palasyo. Kahit sila, kinailangang maging tapat sa kanya nang sabihin niya sa kanila sa bisperas ng bagong taon ang balak niyang gawin kinabukasan. Kinabukasan, araw ng bagong taon, makakaroon ng malaking pagpupulong ng lahat ng senador. Malaking seremonya ito. At karaniwan siyang dumarating mula sa palasyo suot ang lilang balabal para simulan ang okasyon. Pero sinabi niya, hindi, magmumula ako sa barracks ng mga gladiator at magbibihis ako bilang isang gladiator. Sinabi ng pinakamalalapit niyang kaibigan, huwag mong gawin yan, mapapahiya ka lang at pagtatawanan ka nila. Pero hindi sanay na sinasabihan ng hindi, nagalit si Commodus at tumakbo siya paakyat sa kanyang kwarto na masama ang loob. Una, kumuha siya ng wax tablet at isinulat ang mga pangalan ng mga ipapapatay niya ngayong gabi. Nasa itaas ng listahan ang pangalan ni Marcio, kasunod sina Letus at Eclectus at marami pang mga pangunahing senador. Palagi ko siyang naiisip na parang si Regina George na sumisigaw habang nagsusulat sa burn book. Iyan ang iniisip kong ginawa ni Commodus. Pagkatapos niyang isulat lahat ng pangalan, inilagay niya ang wax tablet sa tabi at natulog. Isang batang lalaki na nagtatrabaho sa palasyo, sanay pumasok at lumabas sa silid ng emperador, ang pumasok. Nakita niya ang wax tablet at naisip, lalaruin ko ito. Kinuha niya ito, dinala sa ibang lugar at naglaro, pero nilapitan siya ni Marcia. Napansin ni Marcia ang sulat kamay, napaisip, ito'y sulat ng emperador. Binasa niya ito at nakita ang pangalan niya sa itaas ng listahan. Pagkatapos, ginawan pa siya ng monologo ng Romanong manunulat na si Herodian gamit ang malikhaing kalayaan. Commodus, ito na ba ang gantimpala ko sa pagmamahal at katapatan? Matapos kong tiisin ang iyong kayabangan at kabaliwan sa loob ng maraming taon. Pero ikaw, lasinggero, hindi mo malalamangan ang isang babaeng lubos na matino. Dinala niya kina Eclectus at Letus ang listahan ng papatayin at nagpasya silang panahon ng alisin si Commodus. Kaya nilagyan ni Marcia ng lason, ayon kay Herodian ang kanyang alak. At ayon kay Cassius Dio, si Marcia ang nagbigay ng lason sa kanya sa karne ng baka. At habang naliligo siya, dinala ni Marcia ang kung anumang lason iyon sa kanya at nalunok niya ito pero hindi siya namatay. Nagkasakit lang siya ng matindi at nagsimulang magsuka at habang nakahiga siyang mahina, napagtanto niya ang nangyayari at hindi siya natuwa. Kaya nagmadali silang tawagin ang isang atleta na maaring isa sa mga tagapagsanay ni Commodus upang tapusin ang trabaho. Kaya pumasok siya at sinakal siya hanggang mamatay sa loob ng bathtub. Ito na ang katapusan ni Commodus ng 100 taong dinastiya at ng Pax Romana. Dahil pagkatapos ng panahong ito, hindi na muling naranasan ng Roma ang ganitong katatag na panahon, talaga, kailanman. Hindi na muling nagkaroon ng ganoon kahabang panahon ng katatagan tulad ng naranasan nito noon. Sabi nga ni Cassius Dio, binago ni Commodus ang Roma mula kaharian ng ginto tungo sa bakal at kalawang. Ngayon, kabilang na siya sa mga emperador ng Roma na pinaslang. Hindi rin siya nag-iisang nalason dahil ilang taon na ang nakalipas, gumawa ako ng video tungkol kay Claudius na pinatay din gamit ang lason sa kabute. Pero siya lang, sa pagkakaalam ko, ang nag-iisang pinatay sa pamamagitan ng pagkain ng nilasong karne ng baka, isang uri ng karne ng baka na malamang ay katulad ng kakainin ko ngayon. Kapag luto na ang baka, lagyan ng kaunting perihil at ihain. At heto na, ang huling pagkain ng emperador ng Roma na si Commodo. Gusto ko ang amoy nito. Lahat ng iba't ibang matamis at malinamnam na amoy ay nagsama-asama, lalo na yung matamis, na talagang gusto ko. Sige, tikman na natin. Ang sarap nito. Ang dami kong gusto tungkol dito. Yung texture. Makukuha mo yung parang hati dahil yung baka ay parang nilaga ng matagal. Kaya madali siyang mapunit at natutunaw sa bibig mo. Pero hindi lahat ng mga almond ay nadurog ng buo.
Pwede mo namang durugin pa, pero may malalaking piraso pa rin sa akin. At dahil doon, nagbibigay ito ng magandang texture na sa tingin ko ay maganda. Pero ang mga lasa talaga. Yung dami ng mga sangkap na ginamit ko talaga ay nagbibigay ng tamis at asim na lasa. Parang naalala ko yung orange chicken mula sa Panda Express. Yung matamis na may konting asim, hindi kasing tamis nun. Yun ang kahangahangang kombinasyon ng lasa na kilala sa sinaunang Roma at sa pagluluto noong medieval. Sobrang sikat yon. Pero yung garum, nagbibigay siya ng dagdag na lalim sa lasa nang hindi matapang ang amoy. Hindi siya nakakasiwa. Sa tingin ko, ito na ang isa sa pinakamagandang lutuing Romano na nagawa ko. Siguradong pasok sa top 3. Oo, sa tingin ko at hindi naman mahirap gawin. Ang pinaka-challenge lang ay bantayan para hindi masunog. Kaya, alam mo yon, siguraduhin mo lang na nagdadagdag ka ng sapat na likido o na may sapat na likidong lumalabas para tunay na kumukulo at hindi nasusunog sa ilalim ng kaldero dahil medyo nasunog yung ilalim ng kaldero ko. Pero hindi naman naapektuhan ng lasa, kaya talagang nirerekomenda kong gawin mo ito. Huwag na huwag kang maglalagay ng lason dito. Yan ay malaking bawal. Pero sa kung paano ito, siguradong dapat mong subukan ang recipe na ito. Magkikita tayo muli sa susunod na Tasting History.